So ito, review ng ano. Ito, yan. Start ko siya. Yan, start ko na. Ito, check engine. Ayan. Yan yung mga usually na nagpapakaba. Tapos, i-review ko, meron akong 3 scanner. So yan, hindi siya nawawala, di ba? Ayan, naka-check engine siya. Yung RPM niya hanggang ano lang, hindi siya umabot ng 3,000. Hindi siya umabot ng 3,000. Tapos, review ko yung ano, yung car scanner na ginagamit ko. Ito, i-check ko isa-isa yung car scanner. Ito, ELM 327. So, mabibili lang to sa ano, sa Shopee. Mura lang to. Nasa around 150. Basta wala pang 200. Tapos, itong isa, YA201. Parang nasa around less than 1,000. Tapos, ito. Yung ThinkScan. So, ito yung model niya. ThinkScan Plus S7. So, meron siyang free 5 optional software. So, ito yung ano, yung mga pan-delete. So, ito, nakaka-delete naman sila lahat. Pero ito, may limitation. Ito rin, ganun din. Tapos, ito meron din. Pero, meron siyang 5. Mas okay siya compared dun sa dalawa. Tapos, yung price nga pala nito, nasa around 7.5 or 9.5. Hindi ko lang matandaan kung magkano ko nabili. Parang 9.5. So, ito, check natin. So, ito nga pala. Meron siyang, nakisama siyang manual. So, ayan. Manual na hindi naman natin binabasa. Actually, hindi ko rin binasa. Tapos, meron siya nito. Sa power supply niya. Dito. So, ito yung una. So, sa accent nga pala, ito yung OBD port. So, ayan. Diyan sinasaksak yan. Ayan. Pag ganun, eto. Eto, yan. Convicted. Ay, pumasok. Ayun, yan. Tapos, ignition on. Ayan, lagyan na susi. Tapos, kailangan nga pala, meron car scanner. Ito, dina-download lang tong apps na to. Ayan. So, ito. Ayan. Madali lang naman siyang i-connect. Sa pag binili mo naman to, may ano na doon. May nakalagay doon, may instruction kung paano magko-connect. Tapos once naka-connect ka na, ito mabilis na siyang gamitin. Ayan. Ayan, ibig sabihin yung connected na agad. Ayan, tapos ano lang, back. So ito kaya niyang mag-scan. Kaya niyang mag-delete ng error kahit running yung ano, kahit running yung engine. Tapos yan, yan, makikita mo yan, connected. So yung ELM connection, tapos ECU connection, tapos ito yan, diagnostic. So ayan, since ano, OBD2 tsaka engine engine control unit. Tapos yan, read. Yan yung mga error. So yan, exhaust gas or P0404. Yan, puro EGR yan. Yan, naka-check in. Yan, pa-entering ko. So yan. So running yung engine. So yan, ganito mag-delete. Ito.
i-delete ko. Yan. Mag-clear. Yan, nawala. Yun, nawala. Tapos ito, DCT clearing complete. So ito, kanina ayaw pumalo, ayaw lumampas or ayaw umabot ng 3,000 RPM. So ngayon ito, na-delete ko na. Kulang pa. Delete ko lang agad. Ayan. So ito pala, nandito pa. Hindi ko pala na-delete. Delete. Ayan. Delete. Ayan, clear. Let's check. So yun, pumapalo na siya up to 5,000 RPM. So na-delete na. Na-delete yung error. Pero nandun yan hanggat hindi nililinis or pag sira na talaga hanggat hindi pinapalitan yung EGR, babalik at babalik siya. So yun, naka-delete siya yung una. Tapos ito, mas madami pa nga pala tong function. Maganda, actually maganda to. Kasi meron ditong makikita mo kung gaano yung fuel consumption mo, makikita mo na dito. Ayan. Yan, may mga dashboard dyan. Ito. Yan, so RPM. So yan, na-delete na, wala na siyang check engine. Pero nandyan pa yan. Ito naman isa gagamitin ko. Ito. So check natin. Alam ko madidetect pa rin niya. Yung mga ganong sira kasi kahit na-delete mo na pero hindi mo naman pinalitan or wala kang mang ginawang wala kang ginawa, nandun pa rin, nandun pa rin, babalik at babalik. So ito, ayan. Tapos yan, diagnosis. Ito mabilis mag-connect to. Pati isa ganun din. Basta once na na-connect mo na. Ito, read codes. Yan. Read codes. Stored, check natin sa stored. So wala kasi na-delete na dito. Dito sa pending, yan, nandito yan. EGR to. So yun, nandito nga. Ito, hindi na. Ayan o, yun pa rin. Exhaust gas recirculation. So EGR, ayan o. EGR. So kaya ito, gumagana rin siya kahit mamurahin. Tapos mag-delete, erase code. Ayan. So, do you want to clear the travel code? Okay, the condition are not. Kailangan patay siya. Ito, natin. So kailangan naka-ignition on. Tapos yan. So ito, nakaka-delete din naman siya. Ayan. Cleared now. The DCT have been cleared. Tapos meron siyang live data. So ito, all pag running. So ayan, may live data siya. So ayan, labo. Ayan. Ito nga lang, hindi siya yung total mileage niya. So hindi siya nakaka-read, pero yung isang scanner kaya. So ito, okay na, isa naman. So yan, tapos yeah. Ayan, pag ganyan, pwede na plug. So wala pa rin, pero pag nag-rev ako or naitakbo ko, babalik siya. Ito naman, yung think scan. Check naman natin to. So pag ng scanner, kailangan laging naka-engine off para safe. Baliktad.
Baliktad. Yan. Ay, pumasok. Ayan. So, ayan. Pasok na pala. So, ayan. Magre-read na siya. Medyo mabagal nga lang ito. So, ayan. Medyo mabagal lang siya mag-read. Patay pala yung susi. Hindi ko pala na-on. So, eto. Scan. Ay, pa-check ko muna yung ano. Eto, yung reset function na sinasabi ko. So, meron pa akong isang hindi kinukuha. Ang pinili ko, eto, sa ABS. So, ito yung sa preno. Pag umilaw yung mga ABS, so ayan, pwede yan. Tapos, air and fuel ratio. Ayan, kinuha ko rin yan. Oh, pinindot ko pa. Exit. Tapos ito, EPS, yung electronic throttle adaptation. So, yung unit ko kasi yung accent is may EPS, kaya kinuha ko yan. Ito, injector coding. So, in case na magpalit ng injector, pwede mong i-register kasi bawat injector may number. So, pag nagpalit ka, i-register mo siya sa ano. So, ayan, meron pa akong isa. Ang alam ko ay, ito yung mga pwede ko pa makuha. Yan, ito yung mga nakuha ko na. So, ayan. Tapos, scan. Auto search. Galing ko lang. Init. Ayan. Hyundai. Alam ko ay ano. Ito, Korea. Hindi. Ito medyo matagal lang siya mag-connect. Try natin dito. Kasi ito pwede namang i-manual. Pag hindi ma-connect ng auto, pwedeng i-manual. Ikaw mismo mag-encode ng VIN number. Ayan, ano na. So ito nga pala, ang mileage ko na ay ito, 243,387. So, ang laki na. 2016 nga pala to. So, yan, 16 pin. Ito. Tapos, auto search. Automatically search. Yan, ito. Ito yung unit ko. Accent RB. So, 2017. 1.6 na CRDI. So, yan. Okay. Health report. Lalabas din dito yung ano, EGR. Yan, medyo mabagal lang siya kasi mas marami siyang na-scan. Pero yung mga nauna marami din, hindi ko nga lang pala nilagay yung option ng ano, yung mga, eto, marami itong na-scan, hindi ko lang pala chinek. So yan, ayun pa rin, exhaust gas. Tapos intake manifold. So ayan, damay-damay lang. Ayan. Pwede naman siyang yan, i-clear. Yan. So yan, kasi na-clear ko na. So ayan, wala na siya. Tapos ito,
yung mileage pwede dito. Kasi ito, ayan, ito ECM para makuha yung ano, yung mileage para ma-check kung tampered. Ito pwede namang i-check lahat, pero yan, ito yung coverage, ito coverage, driven length, tas okay. So yan, ang lumabas sa akin 240,774. So yung actual 242,387. So okay lang yun, hindi naman siya nagkakalayo. Meron talaga siyang difference. Kasi nagpalit din ako ng mags. Dati yung mags ko ay 14, tapos nagpalit ako ng 15. So yan, 242 sa sa dashboard. Tapos dito sa scanner 240. So yan, hindi siya tampered. Tapos meron pa siyang isang ano pa ba yung feature? Ito, ano mo, module information. So kung gusto mo malaman yung information ng sasakyan mo, yan, ito yung VIN number. Yan, nasa ano rin to, nasa CR. So yan, ECU part number, tapos yung date. So itong scanner na to, mas madami siyang function compared dun sa naunang dalawa. Kaya mas gusto ko rin itong gamitin. Ito, kung gusto mo naman ma-check lahat, so select all, tapos okay. Ayan, lahat ng data bibigay sa'yo. So kung marunong kang bumasa ng mga yan, so yan, goods. Ayan, nagbabago-bago siya. Bago ng camera. So yan, marami siyang kayang basahin. So yan, okay na. Ayan, check ko kung kaya pa. Kasi nag-delete ako. Ayun. Lumalampas pa siya ng 3,000 RPM kasi nag-delete ko pa siya kanina. So mamaya pag tinakbo ko to, check engine ulit yan. So okay na.